Hey, it's MJ and I'm back for another episode of a real life true story part 21 called Raffle. Good evening, Miss MJ, and to all of your listeners. I'm Lyra from Davao. May kwento po akong ibabahagi sa inyo. Nangyari po yon 5 years ago. Kaunting background lang pala sa akin. Isa akong worship leader sa simbahan namin. Kaming lahat sa bahay ay palasimba talaga. Lumaki kaming magkakapatid na may takot at pananampalataya sa Diyos. 14 years old ako nang mangyari yon. Saktong Sunday yon nang sinabi ng co-church namin na birthday raw niya at sa kanila na raw kami mag-lunch. Ang saya naming mga youth noon. Kasi syempre, handaan na naman. May pagkagalante kasi yon, kaya sure ako na mapapalaban kami sa kainan. Kapag may magbo-birthday na ka-church namin, pumupunta kami roon dahil kailangan ng service. Para sa kaalaman ng lahat, ang ginagawa namin tuwing service ay ang pagkanta namin ng worship songs, mga wishes para sa birthday celebrant, kaunting preaching at prayers para sa buong pamilya ng may birthday. At syempre, kainan. So, busog both physically and spiritually. Nung papasok na kami ng bahay nila, nakita ko yung matandang babae na nakasilip sa bahay nila sa may second floor. Kaya sinabi ko na kaagad sa ate ko na pumasok na kami kasi may nakatingin. Magkatabi lang kasi yung bahay ng churchmate ko dun sa bahay ng matandang babae. Pumasok na kami noon at nag-start kaagad ng service. Doon ko nakita yung mga relatives ng may birthday celebrant at magkakahawig nga talaga sila. Miss MJ, after namin kumain ay pinahid ni pastor sa mukha ko yung icing ng cake, kaya hinabol ko siya. Doon din ay nagsilabasan yung iba pa namin mga ka-co-church kasi pati sila ay gusto na ring makisali. Naghabulan kami roon sa bakuran at nakita ko naman yung matandang babae na nakasilip na naman sa amin. Pinatigil ko sila noon at pumasok na ulit kami. Baka kasi na-istorbo yung matanda. Nung pauwi na kami ay okay naman kaming lahat. Pero nung gumabi na, sobrang sumakit yung tiyan ko na para bang tatanggalin yung mga lamang loob ko. Parang kumukulo rin yun kaya pumunta ako agad sa CR. Napasigaw ako kasi nandun pala yung kuya ko. Nagalit siya kasi hindi ako kumatok. Pero ang sabi ko, sobrang sakit kasi ng tiyan ko. At yun din ang sabi niya. Kaya lumabas daw muna ako kasi baka sipain niya ako. Nung lumabas na ako, habang nakahawak ako sa tiyan kong sumasakit, ay nakita ko si mama na papasok. Pero sinabi kong nasa loob si kuya. Ilang minuto lang ay ang ingay na ng bahay kasi nagwawala na kaming lahat sa sakit. Ilang beses kaming nagpabalik-balik ng CR at naguunahan pa. Nung medyo okay na ako, inopen ko yung cellphone ko at nakita ko sa GC ng church namin, nagising pa raw silang lahat kasi sumasakit din yung mga tiyan nila. Hindi na ako nakapag-reply noon kasi kailangan ko na namang bumalik sa CR. Madaling araw na nung naging okay kami. Nalaman ko na pare-pareho kaming naka-experience kaya chinat ko yung birthday celebrant tungkol sa nangyari. Sabi niya, wala naman daw nasiraan ng tiyan sa pamilya niya. Kaya sigurado siya na hindi dahil sa pagkain yon kasi pareho lang naman kami ng kinain. Miss MJ, nagtaka ako noon kasi kaming mga bisita lang ang naka-experience. Naalala ko ulit yung matandang babae. Hindi naman sa inaakusahan ko siya. Pero kasi, usap-usapan dito sa amin na mangkukulam raw yon. Pero bilang Christian, hindi naman kami naniniwala sa kulam. Kaya lang ang weird talaga nang nangyari. Ano yun? Raffle? Na ang taong mabubunot ay masisiraan ng tiyan? Miss MJ, minsan nang halang ako piliin sa ganun pa talaga. 5 years na yon, pero hindi na din talaga ako pumupunta kapag may handaan malapit sa bahay ng matandang babae. At baka masali na naman ako sa raffle niya. Salamat po sa pagbabasa ng story ko na medyo nakakatawa but creepy as well.
Again, thank you, and may the Lord Jesus Christ may be with you. Thank you for sharing your story, Lyra. And thank you for your good wishes with me. And whoever wants to share their story, you can just message me and I will send you cash in return. Kung nagtataka kayo, ba't nakagamit yung kamay ko? Because I'm using the iPad today. It's too big, no? So heavy din. Thank you for watching this video. Bukas ulit. Bye!